Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo ay patuloy na dumulog sa Panginoon na tinapay na nagbibigay buhay. Mapapalad tayo na tinatanggap siya at nagtitiwala at ipinagkakatiwala ang buhay natin sa Kanya. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa mapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubak ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming pagkilala ng iyong anak para aming mabuhay talaga, na kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsasalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo.
Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga kaanak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita na sa iyo. Sa daan nang ikaw ay papunta rito, sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga tanan ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang bagapahayag ng uting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan.
at muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain sa aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang na namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kabanalig, may isang pamilya na kompleto. Magkakasama sila sa bahay, sabay-sabay na kumakain, nagsisimba din ng sabay-sabay. Pero isang gabi, habang naghahapunan sila, tahimik at walang nag-uusap, walang nagkukumustahan, nasa isang mesa, pero parang magkakalayo ang kanilang puso. Yung pagkain nandoon, mga ulam, masasarap na pagkain, pero merong nawala. Yung ugnayan ng membro ng pamilya. Hanggang biglang nagsalita ang bunsong anak. Sabi niya, parang hindi tayo magkakapamilya. Magkakasama tayo, hindi tayo nagkukwentuhan. Doon na-realize ng mga miyembro ng pamilya, hindi pala sapat na sabay-sabay lang tayong kumakain. Kung hindi naman tayo sabay na nabubuhay sa pagmamahal. Kasi ang problema minsan, hindi lang kulang sa pagmamahal. Nasisira ang pamilya. Doon sa tinatawag nilang emotional neglect. Mas mabigat yon sa anumang mga away may asawa. Yung magkakasama kayo but you're not talking anymore. You go out and you don't talk anymore. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, naguluhan ang mga tao sa sinabi ni Jesus. Pero ang inalok niya, hindi lang paliwanag, kundi buhay. Hindi lang pagkain, kundi presensya. Hindi lang pagtanggap, kundi pagpapanibago. Mga kapanalig, may mga aral si Jesus na mahirap tanggapin. Pero hindi ibig sabihin mali, kundi malalim lang. Tandaan po natin ito na po, hindi lahat ng totoo madaling tanggapin. Pero lahat ng galing sa Diyos ay pwedeng magbigay buhay sa iyo kung tatanggapin mo ng buo. Magandang tanungin po ang ating sarili ngayong araw na ito, handa ba akong magtiwala? Kahit hindi ko pa lubos na maintindihan? O gusto ko lagi akong may control? Kasi minsan, gusto natin nasa head level tayo eh. Pero kung gusto nating maintindihan si Jesus, hindi lang basta ito eh. Kailangan yung puso o yung mata ng pananampalataya. Kaya nga't sinabi ni Jesus ay yung my flesh is a true food. Yung aking katawan ay tunay na pagkain. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang sa simbolo. Tayong mga Katoliko, sinasabi natin, ito yung katawan ni Kristo. Kasi ito yung sinabi niya eh. Ito yung gagawin. Kaya nga yung ibang mga kaibayo ng pananampalataya natin, meron naman din silang Eucharistic celebration. Yung parang Last Supper nila. Pero ang sinasabi nila, this is the symbol of the body of Christ. This is the symbol of the blood of Christ. Walang ganun.
Kasi dapat, dapat, totoo kasi yung kanyang presensya. Real presence in the Eucharist. Bakit? Kung simbolo lang si Kristo sa atin, simbolo lang din sa atin ang pagbabago. Kaya tanungin mo yung sarili mo ngayon, totoo ba sa puso ko ang pagtanggap ko kay Jesus? O nagiging routine ko na lang siya sa komunyon, sa part ng misa? Kasi nga, mga kapatid, hindi sapat na tumatanggap lang tayo kay Kristo. Kailangang manatili tayo sa Kanya. Hindi sapat yung once a week. Sa relasyon dapat everyday. Hindi pwedeng alternate yung communication. Dapat consistent. Kaya nga, tanungin mo yung sarili mo. After ba ng misa, sino yung daladala mo sa ibang tao? Pagkatapos ng misa, sino yung kakausapin mo? Ano yung lalabas sa bibig mo? Naniniwala ka ba na yung tinanggap mo si Kristo? So dapat, what you eat, what you become. Di ba? So, kaya nga, kung halimbawa ako, dati mahilig ako sa matamis. Kaya ako naging diabetic. Pero ngayon ay sinusubukan ko na umiwas doon. At okay naman, nagawa ko ng tama. So, ganun tayo. Kung ano yung kinakain natin, nagiging tayo yon. Ano yung pinapasok mo sa isip mo, ano yung nilalabas ng bibig mo, yun. Kaya nga, a life that reflect Christ, ang tawag po natin dito ay visible transformation. Kung tinatanggap natin si Kristo, dapat nakikita to sa buhay natin. Bakit? Ang totoong tumatanggap kay Kristo, hindi lang nagbabago sa loob, nakikita sa labas. May mga taong nakikita lang sa labas, pero sa loob hindi nagbabago. Di ba? Halimbawa, sa bahay, trabaho, sa kalsada, sa pakikitungo, nakikita ba sa atin si Jesus o hindi? Kaya nga mga kapanalig, we should be bread for others. Ibig sabihin, life that feeds. Hindi lang tayo yung pinakakain. Tayo dapat ay ginagawang pagkain din para sa iba. Hindi yung ginagawa nating putahin ng tsismisan yung ibang tao, kundi tayo ang magiging pagkain para sa iba. Bakit? Ang taong tunay na nabubusog sa Diyos, hindi maramot sa pagmamahal. Tanong, ako ba ay nagbibigay buhay sa iba o naninira ng kapwa ko sa iba? Mga kapanalig, maganda ring maintindihan natin na tayo ay mahalaga yung tinatawag nilang consistency in faith. Not a seasonal Christianity. Anong ibig sabihin nito? Hindi po pwedeng on and off ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng banal ka pag linggo, demonyo ka from Lunes hanggang Sabado. So dapat ang faith na paminsan-minsan ay marupok. Ngunit ang pananampalatayang consistent showing up ay nagbibigay ng katatagan. Magandang kumustahin mo yung faith mo sa araw o sa pang-araw-araw na ipakikita ko ba ito? Nakikita ba ito? Kaya nga minsan pansinin mo, sa misa, kapag tayo ay may pagkakaisa doon sa table of the Lord, di ba? We respond, we kneel, merong proseso. Dapat ganon din sa pamilya. The Eucharist is a sign of unity. Pero dapat to nagre-reflect sa ating pamilya. Hindi yung nasa isang mesa tayo. Pero ikaw, halimbawa, katulad ngayon, may mga nagsisimba online. Tanong, ikaw ba ay nakapokus o habang nagmimisa ka,
patingin-tingin ka pa rin sa mga messages na meron ka. Dapat tayo ay kabilang sa iisang mesa. Mesa sa simbahan, pero hindi hiwa-hiwalay ang puso. Panghuli mga kapanalig, sabi ni Jesus, ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ito yung tungkol ngayon. Ang gusto ni Jesus, kundi yung merong perspektibo ng pangwalang hanggan. Hindi tayo dapat nakapokus sa ano yung present. Kailangan habang ini-enjoy, nagiging grateful tayo sa anong meron, tinatanaw natin ang epekto nito sa atin sa buhay sa kabila. Kung puro ngayon ang iniisip mo, mamimiss mo yung buhay na walang hanggan. Ang tanong, anong desisyon ko araw-araw? May epekto ba ito sa buhay na walang hanggan? Kaya nga mga kapanalig, tanggapin natin kahit mahirap unawain. Maniwala na si Kristo ay tunay na naroon. Manatili sa Kanya araw-araw. At higit sa lahat, ipaalala natin sa isa't isa, mamuhay bilang Kanyang larawang buhay, hindi larawang kupas. Hindi sapat na tinatanggap lang, kailangan nananatili at ibinabahagi. Sa ating lahat, mga kapanalig, sa bawat pagtanggap natin kay Kristo, inaanyayahan niya tayong hindi lang mapuno, kundi maging daluyan ng kanyang buhay para sa iba. Bakit? Ang taong sa Diyos nagtitiwala, grasya'y umaagos, tagos, lubos, at taos galing sa Diyos. Amen. Mga kapanalig, ibinigay na ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkaing tunay na inumin sa hapag na ito. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga kaanak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo sa aming pagkipagkaisa sa Kanya. Kami rin lahat ay makaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapanalig ating paghahain, ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sabayan banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo. Sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Taas at Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na kaming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, na among tupa tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inahain sa krus, at ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay madal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang galis, muling pinasalamatan, nabuti ang galis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay ng kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaysa ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming obispo, tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Na kami at sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw pagkabahayag na tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapayarian at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin o Panginoon na aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kaming lahat ng kapayapaan, pagkasingkalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapanalig, ito si Kristo, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mapapalad tayong tinatanggap at isinasabuhay siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Inayahan po namin kayo sa Triduum ni San Jose Manggagawa mula April 28 to 30 bilang paghahanda sa kanyang kabistahan sa Mayo 1. Sama-sama po tayong manalangin at mag-alay ng banal na misa para sa lahat ng mga manggagawa, sa kanilang pamilya, at sa ating mga personal po na kahilingan at pasasalamat. Tumawag lang po tayo sa Religious Department sa numero 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang si Ms. Rene Jose o kaya ay si Ms. Allen Nahe. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo kami. At tayo po ay manalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming tiisin at dinala mo ang aming dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis ng mga pangangailangan ng tao sa iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming panalangin para sa minamahal namin, para sa iba pang mga may karamdaman, sa ospital, sa tahanan, kung saan man sila nararatay. Loobin mo nawa na maunawaan ng mga taong ito ang labis na nahihirapan dahil sa dinar silang sakit at karamdaman, sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo na maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong pagtitiis para sa kaliligtas ng katauhan. Pagalingin mo ang kanilang karamdaman upang makapanumbalik na sila sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang ay amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ang ginawa namin na pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang uling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumainyo rin. at tanggapin niyo ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, tanggapin si Kristo at isabuhay natin. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.